Okay, I'm going to confess kung bakit na sinasabi ko na nakukuha ko yung message na mali and sabi ko may binabantayan akong pinatayong business. So, I will come I will come ayun, nagsaserve ng Lakers. But I limit it. So, lahat nung nalaman ko yung emotional knowledge, yung connecting through a woman and a male. And getting my maturity also. Learning. There's a one time, yung past video before this one, nasabi kong may bata akong nakita na meron pa palang concerned na alam niya yung pagkakamali niya and alam niya yung consequences. Kasi may nag-check of course na mga tao and they are minors. So I don't care if they will come against me and give a court case because themselves allowed it and pursue me to do it, but I'm allowing it also for this purpose. And who am I asking for permission? God. And those people that involved in every observation, in every situation, there was an installed gift for them, for the promising futures for these kids. And of course, I will pray for the promising future will perspire and no one will come against those. I'll accept if those parents will come and say something to me. But to put me in jail for the selfish interest that, yes, I got something to put this in person in jail. You can put me in the physical, materialistic world jail, but you cannot drag me on the judgment of God because I already accepted my sins. I already accepted the consequences, bad consequences and bad karma, and the judgment is already there between me and God. God, if they only know na mas gusto ko kasing i-allow silang dito na lang kaysa doon sa lugar namin. Meron kasi kaming bisita noon, past December, mga teenagers na winelcome sa Christmas parang nag-held kami ng maliit na Christmas party. We allowed liquors kasi yun naman ang kinalakihan dito. And through yung mga batang pumupunta dito, dati naman silang umiinom. And I allow them kasi mas better kasi pumunta sila dun sa lugar na yun. Sabi ko nga, may mga batang, nung lumabas sila, hindi kasi sila mapagsabihan. I tried already. So, ilang beses akong napahamak na pinagsasabihan sila. Na parang, pag mas lalo mo silang pinagsasabihan, parang mas lalong anong tawag dun? Tumitigas ang ulo. So, through conversation na lang. Kunwari pag mag-uusap na sila ng girlfriend, boyfriend, or pag-aasawa, mga bata pa yun ha. I'll try my best through mag-aral muna kayo. Mas mabuti pa yun. And I think they are hearing. Kasi some of them, naririnig ko, babalik na daw sila mag-aral. Sila mismo nagko-confess na ako ate, mag-aral na ako uli. Or tita, ang tawag nila sa akin. Kasi of course, my age, OMG, in their age, congratulations sa mga batang yun. So, ibig sabihin, yung installed the wisdom, knowledge, and the courage to fight for life ay nagpo-perspire na sa kanila. Ay, manifest and declare to the universe and ask and pray. Natuloy-tuloy yun to you, O God. And meron naman silang parang ka-age nila, pero parang ate-ate and mother nila. Na parang mas close siguro, parang mas feeling safe siguro siya. Kasi pag tinitignan mo, madami yung crowded of guys kaysa yung girl. Sa totoo lang, yung tinatawag nila, tinitignan nilang worthless na people, kids, adults, they are the ones who can make you feel safe than those people that are educated daw. Sila ang makikitaan mo ng hypocrisy. And dito ko rin nakikita na
They are longing for to be known, to be, yung mga bata, mapansin man lang kahit konti. Yung ma-feel nila na safe sila. Kaya I allowed because I know they feel they are safe to me and I feel I'm safe to them. No judgment at all. Even with the energy na nakaupo ako dito. Tapos nandun sila, nagkukwentuhan. Alam mo yung safe space na tinatawag nila. Kasi ilang beses ko din silang naringgan na pupunta kami doon. Di minsan, pagsasabihin ko sila na bata pa kayo, huwag kayong pumunta doon. Parang alam naman nila yung meaning, kahit hindi mo sasabihin na nakakatakot noon, baka mabugbog kayo. O yun, yung mga lumabas na bata noon, December na yun, nabugbog. No choice, pinap-hospital ng magulang. And hindi kami ang maano nila kasi hindi nagpaalam yung bata. And pinagsabihan namin hindi sila lalabas kasi nakakatakot ng tao paglasing. Lumabas sila, yung tuloy na napag natsambahan ng ano, may masamang layunin na pagtripan ang kapwa. Nabugbog na hospital. Ewan ko kung muntik na, siguro pag hindi na hospital yun, siguro na wala na ang buhay. Siyempre, for sure, malaki ang nabayaran sa hospital. Tanong ko naman yung mga kasama nilang pumunta doon is okay naman na daw yung batang yun. Mga bata, or tayong mga adult din, pag maglasing din kasi, huwag yung parang nag-welcome tayo ng away na magpupupok sa kapwa natin, yung bragging, yabang, yung paano tayo magsalita. Sa tingin ko, ito yung hinihintay nila eh, yung, kasi alam nila eh, spirit knows. Sabi ko nga, baka kaharapan nila yung TV, yung, baka yung nagmumonitor doon is member ng mga kwan, yung kulto na yun. Lahat, buong mundo, malalaking company, katulad ng gadgets or any kind, brand, members ng mga yan. Kasi naniniwala sila sa swerte ng ginagawa nilang ritual, pang sasabotage ng buhay ng may buhay. Kahit nga paggagawa ng smear campaign eh, may makukuha ka talang energy doon na maganda. Lalong-lalo kung nag-effect yung smear campaign sa taong yun. Yung hindi na niya alam gagawin niya, yung give up na niya yung buhay niya dahil sa narinig niyang hindi maganda, na chismis sa kanya, nagmumukmuk na siya, minsan dahil doon nabaliw yung tao, ganun talaga yun, kung hindi malakas yung fighting spirit. So we have to fight for that life as self. Pero pag tayong tao na may concern, we have to pray for those people that wanted to fight for life. And gustong-gusto kasi nila yung karaoke. So, kung ako na in my young era, well, na tanto ko na kung ilang taon ako ngayon. 18 years old. Kaya kasi lagi ko nakikita yung mate. Oh my gosh. Na about men and girl na mate. Alam ko na kung bakit ginawa nila yung mate na yun. Pag nagising daw yung mahanap mo na yung soulmate mo na mate. Yung werewolf. Ay, nako. Yan yung na nag-open na yung spark of love between men and woman. Yan ang ibig sabihin ng werewolf na ginagawa na lang sa serie or movie. Hindi ibig sabihin na yung werewolf mismo. Nadadagdagan lang siya ng kwentong ganun. And I want to contain this energy of 18 years old. I want to enjoy it. So, but not the mate. OMG. Kasi, before this video is kanta pala. Yung after nung kanta, yung sinabihan kong kwan, yung bata na nakitaan ko ng concern na representative, I can say. Yung di niya iniisip lang yung sarili niya, pero yung kapwa niya. So, let's pray for the protection, boundaries, and meditation, 100% protection kasi may mga taong spirit knows kahit hindi nila nakita yung pangyayari na yun. Hindi nila nakita yung pangyayari na yun, makikita nila sa beyond more spirit world. And pupuntahan nila yung batang yun and sasabotage nila yun. For sure, yun yung pangyayari na kung bakit may tumaas na tao na i-check sila noon. Na i-check kung may kababalaghan. And hindi naman na-stop
Do'n mo rin maano na kung anong dapat, puwedeng medyo masabotage pero kung anong dapat mong makita at mangyari is mangyayari. So yung soul swap na 'yan and destiny swap, hindi talaga ano, puwede ngang masabotage or ma-delay pero mangyayari at mangyayari pa rin. Simple pangyayari pero do'n mo makikita na, okay. Kasi puwedeng dumating ang doubt na hindi talaga mangyayari, hindi ako naniniwala. Kahit sabihin mong alam mo yung kwan na hindi hindi kahit ma-sabotage or ma-delay, mangyayari pa rin. Pero meron nga yung doubt na darating pa rin. Para sarili mo mismo ang makakadlam nun. Yun ang gagawin na nung ano na last stage. Yung gagawin nila kahit spirit world, beyond more. Gagawin ng pangyayari na hindi maganda. At ang mangyayari yun is yung sarili mo ang pupuntahan nila para ikaw mismo ang mag-stop sa iyong sarili. So, by confessing this one, I don't have guilt. Kasi sabi ko nga, they even consent, that to themselves and consent, I allowed it also. Paano may consent sila? They ask for it. And they beg for it also. Sometimes, pag hindi mo naman i-allow, ipipilit din. And yun, yung kagustuhan lang din na mas better pa dito kaysa yung doon na pupunta sila doon. And alam niyo ba, ang aga-aga may narinig akong hindi research, ano bang tawag doon? Test, na 17 years old or 16 ata yun, or 15, na bata, nagkaroon na ng sexual transmitted disease. Kasi pag ako kasama nila at makiki-interrupt talaga ako sa kwentuhan nila, lalo-lalo pag nagkukwentuhan na sila about mga ganun-ganun. And try your best to be like that also. Pag may naririnig na kayong mga batang nagkukwentuhan ng mga ganon, na ito muna ang isipan nyo, maging bata muna kayo, enjoy nyo muna, kasi ang buhay, pag mag-asawa, mahirap. Akala siguro nila is madali. And I don't judge them for that. Kasi ang buhay, pag lalong-lalo kung nakikita nila yung mga magulang nila na nahihirapan at isa sila doon sa hirap na yun. Nandun naman na-try ko, yung stage na yun nung bata pa ako. Mag-asawa na lang kaya ako? Kasi isa pa akong pahirap. And nung natutunan ko tong spirituality, everything, connection, ganito, ganyan, it's not yung bata mapapaano niya talaga yung fault sa sarili niya. Yung mabibigay niya sa nangyayari sa buhay niya, kung lalo-lalo yung nakikita niya yung magulang na kayod ng kayod para lang sa kanila, sa baon, sa tuition fee, sa pagkain. And nung natutunan ko ngayon na, of course, yung consequences of decision na parang itong pag-iisip na to na may bad consequences lang din, tong simple lang to na pag-iisip mo lang ng gusto ko nang bumukod at maghanap ng partner na tutulong sa akin at ayaw ko nang maghirap ang magulang ko. Pinilit mo kaya may bad consequences and karma pa din yun. Iilan lang po yung sisertihin sa relationship na yun ang rason. Katulad ng pag nahihirapan ka sa buhay na nakikita mo sa loob ng pamilya, yung pressure, gusto ko na maghanap ng trabaho and hindi ko na nakikita, ayaw ko nang makita yung nakikita ko at na-feel ko sa loob ng pamilyang to. Naghanap ka nga. 50-50 yung magandang yung kahihinatnan ng paghanap mo ng work kahit meron. Yung mahihirapan ka sa loob ng work, mas worser pa pala sa nararanasan mo sa loob ng pamilya. Or di kaya mas napahamak ka pa doon kasi hindi ka rin nagpaalam ng mabuti. Nagpaalam ka nga, pero yung feeling na, yes, makakawala na ako doon sa pamilyang to, yung problema hindi ko na nakikita, yung feeling hindi ko na ma-feel, yung emotions ko, yung peace of mind, ganon, is mas malala pa pala. And sa huli, sasabihin mo lang din nakakainin mo yung mga iniwan mo na yun at yung mga rason mo na bakit ginawa mo yun na wow, kahit ganun pala na may problema kami,
at may nararamdaman akong pressure, iba pa rin pala talaga ang pamilya. 'Di ba? Lalo-lalo kung sa relationship nakahanap ka ng partner na hindi nakakaintindi. Kahit mag-away kayo, wala pa din. Kasi may pamilya na kahit nag-aaway sila, nagsasabatan sila, nag-iirapan, nagsusumbatan, etc. is sa huli nag-uusap-usap pa din. Pero pag sa relationship na nakahanap ka ng partner na nag-away kayo at hindi ka sanay na hindi mag-move on agad, hindi ka pinapansin, hindi ka kinakausap, yan, consequences. Kaya wag pilitin. As ang mga bata, and a parent also, try your best to kausapin yung mga anak as like a friend. Kasi, for sure, hindi rin nila naiintindihan yung enjoyment and expressing self or emotions. Kasi ang nakikita nilang enjoyment sa environment is pag ginawa mo to, katulad ng pag-iinom at pagbabanding na kaharap ang alak. Hindi nila naintindihan na kahit walang alak, pwede namang magsalo-salo at mag-usap-usap, magtawanan. Yun siguro ang nakikita nila sa ating mga adult. Lalong-lalo sa kwentuhan na, alam nyo, pumunta kami dito sa lugar na ito yung nangyari, ganito, ganyan, may gulo na nangyari. Minsan, akala ng mga is enjoyment din yung may nakita silang gulo. Iano natin na mas enjoyable ang peaceful kaysa may nakikitang gulo. And napansin ko kat isang baso kung may kunti pa yun may halong juice pa yun. Siguro from this kind of baso, yung kalahati nito. Tapos ganitong amount lang nung alak. Tapos yan is juice na, nalasing na agad. Kasi may problema yun. Kailangan na talaga ng magulang and anak ng connection. Ang mga may empath and more understanding will understand tong pinagsasabi ko dito. Yung tinitignan lang yung lows dito sa materialistic world in ganito, ganyan, or pag naiinis sila sa taong yun. Kasi alam ko may naiinis sa mga topics ko. Well, sabi ko nga, if they will come and put this, my confession, in court, I don't care. I won't comply at that part. Judgment to God, it already is happened, and I already asked a consent. And of course, prayed for the protection, limitations, and boundaries of those people that is involved. Bakit sila din mismo ang nagvo-volunteer? Kasi hindi ako yung taong kwan kasi. Parang ganun. Yung very welcoming ako, pero hindi ako yung pupunta doon na, halika nga dito, punta tayo doon, ganito, ganyan. Different kind of welcoming person. So, I'm very thankful for those people, kids, adult, that I'm gaining this, whether in a bad situation, bad manners, bad attitude, good. Because of them, disconnecting, message guide, leading, learning, is gained to send. At sa mga nanonood at nakikinig, is, alam ko may natututunan sila. And separate ata yung sabihin ko sana na additional content, which is, nakalimutan ko tuloy. Yung i-add ko sa purpose na yun. Wait, tingnan ko. Wait, pwede palang idagdag eh. You are made in the image of God. True. Hindi totally na yung image na yung hugis na tao, kundi sa pangalan niya, which is, kaya may tinuturo siyang good manners, characteristic, attitude, qualities, moral, value. By His image, pagkatao niya. Kaya may tinuturong love, respect, loyalty, honesty. Katulad nung mga topic ko.
And madi-differentiate ang bad in good. Yan, the image itself. Ang pagkakaintindi ng iba is yung physical na image ng tao. No. Kalooban, spirit, soul, grace, mercy. We are made of His grace, mercy. His image. Bakit may mga taong good example na mabait, mapagbigay, makumbaba, mapag-intindi, understanding, yan, made of an image, and we have to learn for them not to hate them. Yung kasi nangyari sa generation na to eh. We hate them to drag them to be like us. And gusto nyo yun? Kaya magulo ang mundo. And yun pa yung mga binabash nila, yun pa yung sinisiraan nila, yun pa yung hindi sila nagbabrag. They are who they are lang. Gusto nilang doon pa rin sila. And pag nagbukas sila ng bibig nila, yung mga taong yun, nagsalita sila ng masakit, lalong-lalo sa katotohanan, yun di ba, mas lalong i-hate. Katulad nito, hindi ko masasabing mabait ako kasi I could be an evil to those who are evil to me. I could be a good to those who are good to me. Hindi namin, through seeing myself, hindi namin sinasabi sa true actions namin kasi natural na ganun talaga yung paano kami, yung actions namin, yung kung anong nakikita ng tao is yun, authentically yun kami. But instead, they are hating it. Kasi for sure, merong na-trigger, na pains and traumas, and gustong kasalanan na gusto pa rin ipagpatuloy. Lalong-lalo kung pag nagsasalita ka ng katotohanan. So for me, I know, I'm teaching people to hate evilness. At yun yung ayaw ng ibang tao. At ang hate ng iba is, yung, bakit siya pa? Ba't hindi ako? Or, sige, kung ikaw yung nagsasalita ngayon, kaya mo bang gawin? Sa mga taong nag-iisip ng ganon? Kung ikaw ang pinili para mag-ano, ako nga din pinilit ako eh, sa sitwasyon to. Pinilit na mag-heal, i-heal yung pains and traumas, ikat yung generational bloodline curse. Ano pa? Pinilit na magising, ma-enlighten, ma-awaken. Pinilit na ibuka ang bibig, yung yung throat chakra. Pinilit na kunin ang confidence and courage na meron kang dapat gawin na mirroring yourself, shadow work, na akala ng iba na ang dali-dali. Sige nga, gawin nyo yun. Hindi nyo din kaya, di ba? Mag-search nga, hindi nga kaya eh. Mas gusto ng taong pakinggan sa iba para mas madali. At pag napakinggan mo naman, ayaw din nila. Weird ng tao. Na ano bang gusto nilang pakinggan? Ano ba gusto nilang kuhan? Yung narrative mo na hindi nang galing sa Diyos? Kundi kung anong nakikita mo na culture na toxic? Lahat sasalungat talaga. Yan. Ang shadow work and mirroring. Kaya lahat ng naririnig mo pag nag-start ka sa healing, lahat ng naririnig mo sasalungat sa kung anong nasa kalooban mo. Shadow work nga and mirroring. Made with the image of God na kung kinaya niyang i-handle tayong lahat, pati yung angels niya, lahat-lahat ng mga create niya, tayo din, kaya natin i-handle yung kung anong create natin. Yung dreams na gusto nating dreams, kaya nating gawing possible yun. Made with His own image. So I hope naintindihan niyo yung made on His own image. Hindi yung wangis na physical, kundi kabuuan ng kung sino siya, spiritual. Na ma-embark natin or mapapakita natin sa physical, which is good works, good manners, moral value, characteristic, personality, good na pag-iisip, the true wisdom, knowledge, intelligence, helping one another, sharing unity. That's why God made an angel to help him, to unite with him, to share with the burdens of ruling us people and or his creator, his creation, I mean. People, animals, nature,
ini na create niya, or baka may ibang planet pa in the spirit world. His image na kaya nating sabihin sa kanya yung kahit nakakainis, kahit galit, kahit doubt yan, pakikinggan niya yan. Na parang siya ang magulang, ikaw yung anak. Na nasa sa loob ng bahay, na yung magulang nakikinig sa anak, yung anak nakikinig sa magulang. Hurt man yan, or emotional pressure. Yan ang hindi natin kaya gumagawa tayo ng paraan para mawala yung emotional pressure na yan kahit hindi magandang paraan. Minsan ihaharas natin yung taong yun para mawala yung emotional pressure. Lalong-lalo kung nakukwestiyon ka sa talaga bang nasa tamang daan ka or mabait kang tao or tama yung ginagawa mong trabaho. Kung yung trabaho, katulad ng trabaho na leadership, politicians, doctors, engineers, and any kind of work dyan na nagawa dito sa materialistic world. Pag na-question ka doon, may darating na mabigat na pressure, hindi mo na kaya, gagawa ka na lang ng shut up. I don't need this kinds of etc. because I have my own problem. Yan ang hindi na-build ang emotional knowledge na dapat kailangang na-build nung teenage pa tayo na nabubuo na siya pag andun na tayo sa young adult, tapos medyo na kahit hindi perfect sa adult age. Sana naintindihan nyo itong topic na to. And of course, bakit ako, kahit nag-volunteer ako, well, gusto siguro ng Diyos din may matututunan ako. Kasi I learn from it na ang laki talaga ng pag-asa. Pwede pag-asa in the 100% paniniwala yung Diyos na kaya yung human. Nawawala ako doon sa kung na kaya ng tao na meron na ako doon sa parang ganun na nauumay na disappoint na pero nabibigyan ng light na ang laki nga talaga ng God sa mga taong to. Yung hindi ko masabi yung word, oh my gosh, pag-asa lang yun nasa isip ko, paniniwala na lang, paniniwala na kaya nila. Okay, I'll trust that paniniwala mo God. Yun yung na-install sa akin. And parang yung naging 80 over 100, 20% over 100, 20% lang paniniwala ko, is parang nagiging 50 na siya. 50 over 100. So, maganda progress yun. Kasi dahil sa mga taong yun din na dumarating, they are being called to act what they will act, whether it's bad or no, katulad ng mga kwento ko na nangyari sa nung past events, mga police, etc. May rason lang din yun. And nakipagsabatan sa isa sa empleyado sa munisipyo, may rason din yun. And we're getting the reason, not the bad reason. Dati, bad reason parang naging enlightenment ngayon. Okay, kaya pala nangyari yun. Okay, kaya pala nasabi ito. Kaya pala ganito, ganyan. But I hope those people that involved in bad situation gain their knowledge, intelligence, and enlightenment, awakening, na kahit bad yun, yung magiging magandang enlightenment ngayon pag nami-mesmerize nila na meron talaga maano na ego doon papalabas na yung unhealthy ego kasi nangyari yung situation na yun, pero sa huli yung makukuha nila yung enlightenment ego in pride that those things should happen so that the future will gain its beautiful. Kahit itong mga wars na nangyayari na to, gulo, patayan, may rason ng mga yan. May learning na makukuha. May guide. Kunwari, sa patayan na yan, or sexual assault, kung kaya hindi nila ginagawa yung ito, yung pagdidil ng droga, di ba? Hindi mangyayari ito. So, yung mga politicians, dapat makita yun. Kaya yun dapat ang unang iaano nila.
titingnan nila yung problema. So, trying their best to see the problems or sa corruption. Bakit nagkakagulo or may flood sa isang lugar? Bakit may mga taong always against them tapos gumagawa pa ng mga rebelde na grupo na mag-a-against sa kanila? Dahil sa ugali nilang hindi maganda, sa corruption na hindi maganda na ginagawa nila. Kung makita sana nila yung mga ganun, bakit laging may nag-a-against sa'yo kahit mabuti kang tao? Kasi hindi mo rin kasi kayang i-open yung bunganga mo para ipaglaban mo yung sarili mo. Ganun po yun. May rason lahat. Tapos marirealize mo nga, oo nga naman, hindi ko kasi sila sinabihan na, bakit nyo ginagawa sa akin to? Bakit lagi kayo nag-a-against sa akin? Ganito man, namumuhay naman ako ng tama. So, may kasalanan din tayo kahit tatahimik-tahimik tayo. So, made in the image of God. Even in courage and confidence. Yung totoo hindi yung may courage and confidence ka pa para i-abuse yung ibang tao. Hindi yun. Iba ng courage and confidence yun. Sa kasamaan na yun. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share, and comment down more about we are made of the image of God. Kasi one wisdom nga is not enough to tell everything. Kaya nga merong mga taong nagbibigay ng different kinds of wisdoms, knowledge, or intelligence, then, ang gagawin na lang is connect those wisdoms and correct what should be corrected or understand the levels also. Bakit yun yung na-share ng kwan na yun? Kasi we are all have stages and levels. Ang gawin na lang natin is pray one another and no weapon will against those perspire that's happening abundantly in prosperity through ourselves to others, through our lives, our connections with one another, the unity. So, pwede nang may unity na nangyayari. Kasi dumadami na yung nagbibigay ng message. Well, bakit naman kailangan ganun? Nabanggit ko sa isang video ko na ganun nata talaga nila ma-express yung sarili nila or doon nila napapalabas or mapapakanta. Doon mapapakanta kung merong alak na sasabi nila kung see you again my next videos, guys.